na guarantor po ako worth 50,000 pesos. Hindi ko na makita ngayon yung tao pumunta na ata sa ibang lugar kasi wala na po sa bahay nila. 3 months na pong hindi nagpaparamdam, puro scene na lang sa mga messages ko. Ang tanong po, yan ay galing kay Miss Amanda. Yan po, Attorney Jennifer. Opo. Napakagandang tanong po yan. So, ang ibibigay po naming payo kay Miss Amanda is, una-unang tanong, may pinirmahan po ba siyang kontrata tungkol sa pagiging guarantor? Kasi kung verbal lang naman po o nag-usap lang sila tungkol dito sa pagiging guarantor niya sa isa niyang kaibigan o isang taong kilala niya, hindi po ito binding sa kanya kung hahabulin man siya nung guarantor. Ngayon, kung may pinirmahan naman po siya, dapat po nating suriing mabuti kung ano yung nakalagay sa pinirmahan niyang kontrata. At doon po natin malalaman yung mga terms and conditions na tinatawag natin kung kailan siya magiging obligado magbayad para sa taong pinag-guarantee niya. Dahil ang role ng guarantor is kung hindi po makakabayad yung taong nangutang, etong guarantor po ang hahabulin ng creditor. So siya po ang magbabayad ng utang ni debtor na unang nangutang dun sa company kung nag-lend po, kung galing po sila sa isang lending company. Tapos po, kung dapat po nating malaman rin kung may consent po si Miss Amanda sa pagiging guarantor. Dahil po if wala siyang consent o hindi niya alam na ginamit lang pala siyang na pangalan na magiging guarantor ni itong taong hindi niya na mahanap, hindi po ito binding sa kanya yung pagiging guarantor niya sa utang na 50,000. At pwede rin po nating tanungin si Miss Amanda kung paano po siya pinagkokolektahan ng itong pinag-utangan ng taong kilala niya o hindi niya kilala dun sa 50,000. Okay. Kasi meron po tayong tinatawag na unfair practice, Unfair Lending Act na pinasa po ni SEC. Dahil dito, dapat po yung mga nangolekta ng utang, gumamit po sila ng fair means, which is hindi po pwede silang mang-harass ng mga may utang sa kanila sa pagkolekta ng utang. Okay. Doktora Jennifer Chua, alam mo, Miss Jackie, napaganda yung paliwanag niya, para dun sa ating mga kababayan. Baka ito ay isa sa mga karanasan nyo. Totoo naman, sometimes may kaibigan ka o kaya matagal mo ng kaibigan, kasama, hindi naman nawawala yan. O pwede bang mag-guarantor ka? Okay, sabi ni Doktora, dahil hindi na ni Attorney Jennifer, hindi na nakikita Miss Jackie yung ginarantoran niya eh. So, siya daw yung hahabulin. Sabi ni Attorney, kung wala naman pong pinirmahan, hindi ito binding. Number 2, kung tingnan mo doon, kung ikaw ay nakapirma at suriin kung ano yung content, yung mga conditions na in the absence of yung nangutang, ano ba yung responsibility ng guarantor? Pangatlo, may consent ka ba? Sinasabi ni attorney. Ayan. O paalala doon sa mga lending company na dapat daw po i-practice nyo yung fair means ng paniningil. So sa madaling salita, Attorney Jennifer, hindi pwedeng kabahan itong guarantor niya kung halimbawa ang pag-guarantor niya ay ala naman po ang pinirmahan, kundi verbal. Kasi sabi nyo nga po, hindi naman ito binding. Tama po ba, Attorney Jennifer? Opo, tama po yun.